Game day na mga kaibigan, Yokohama kontra dito sa kupunan ng FE Nagoya. So nakita natin yung first quarter ng game nung opening ay maganda yung pinakita. First 2 points po para sa ating pambato na si Kai Sotto. Malakas yung depensa dito mga kaibigan ng FE Nagoya, no? Pero malakas din yung depensa ditong Yokohama. Nakita naman natin kung paano nakikipagsabayan etong ating pambato na si Kai Sotto, no? At dito sa first quarter or sa first half ng game, nagkaroon agad ng 2 fouls si Kai Sotto, which is iniingatan po, iniiwasan ni Coach Taketo na magkaroon ng sunod-sunod na foul si Kai Sotto para hindi ma-foul out dito sa first quarter ng game. So under 6 minutes, inilabas po ang ating pambato na si Kai Sotto para makapagpahinga at makapaglaro sa second half. Hindi rin po siya pinaglaro dito mga kaibigan sa second quarter ng game dahil nga po sa kanyang 2 fouls na nakumit doon sa first quarter. So maganda yung performance sa pinakita ni Kai Sotto, talagang slam dunk din ang kanyang binibitawan at yung depensa nakita natin kapag merong Kai Sotto sa loob, nahihirapang makapuntos. Etong FE Nagoya, nakita natin yung difference, no? Nung first quarter 22 yung FE Nagoya, 24 yung Yokohama. Then walang Kai Sotto sa first half or sa second quarter, no? Lumaking kalamangan or nakalamang 38 yung FE Nagoya at 32 naman po yung Yokohama dito po sa second quarter ng game. So pagdating ng third quarter, pinaglaro na po si Kai Sotto para lumakas-lakas naman yung depensa po ng Yokohama Bay Corsair. So nakita natin maganda yung naipakita ni Kai kasi sa third quarter nakapag talaga ng another 1 point sa free throw si Kai Sotto, which is magandang simulain na nga po yun. Bumanat din ng isang malakas na slam dunk, no? At dito sa third quarter mayroon na si Kai Sotto 7 points, 2 blocks and 3 rebounds, which is maganda na so far. Tulad ng ating sinasabi, the best blocker din ng mga import si Kai Sotto, talagang bantay sarado niya yung offensa po nitong FE Nagoya. So maganda yung performance dito sa third quarter at nakita naman natin medyo lamang dito etong FE Nagoya. So pagdating ng fourth quarter po mga kaibigan, nakita natin ay nahihirapan na makahabol eto nga pong Yokohama Bay Corsair dahil lumalamang na po, almost nasa 9 points na yung kalamangan dito ng FE Nagoya. 4 minutes na lamang po yung natitira, so mahirap na yung habulin mga kaibigan. So ano yung naging problema, bakit po natalo sila ng FE Nagoya? But mga kaibigan, nakita natin hindi ginamit si Kai Sotto sa second quarter ng game, nawala po yung depensa ng Yokohama, which is dapat nandoon po si Kai Sotto sa pagpapalakas ng depensa. So 2 fouls pa lang naman si Kai Sotto pero hindi na ginamit ni Coach Taketo sa second quarter dahil nga iniingatan na mauwi sa foul trouble. Kasi nakita natin konting tapik lang, konting dikit lang, may foul na kagad na tinatawag sa ating pambato. Samantalang kapag nagkakaroon naman ng traveling or foul din nitong FE Nagoya, hindi po tinatawagan ng referee. Etong FE Nagoya, tila parang may pinapaboron mga kaibigan yung referee. So ginawa ni Kai Sotto yung best niya pero nakita natin malakas yung defensa at offensa nitong FE Nagoya, which is nag-lead sa pagkatalo ng Yokohama Bay Corsair. But so far so good, maganda naman yung performance ng ating pambato, hindi siya nagpabaya sa kanyang depensa. Samantalang eto ng mga FE Nagoya ay talagang masasabi natin na kahit lamang tayo ng isang standing sa kanila ngayon, nakanalo sila. Well, bawi na lamang po ang ating mga idol sa mga susunod na laban, and please don't forget po to like and subscribe.